Aabot na sa higit 190,000 na mga trabaho ang iaalok ng Department of Labor and Employment sa pagdaraos ng nationwide Labor Day job fairs bukas. At hindi lang trabaho ang dapat ninyong asahan, kundi maging iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Magkakaroon ng nationwide job fair sa pagdiriwang ng 124th Labor Day bukas bilang bahagi ng selebrasyon sa pangunguna ng Department of Labor and Employment o DOLE. Mayroong tinatayang 70 job fair sites sa iba't ibang bahagi ng bansa sa halos lahat ng probinsya. Nasa 2,274 ang participating employers kung saan may iba't ibang oportunidad at hanap buhay para sa ating mga kababayan. Ayon sa DOLE, higit sa 190,000 na job vacancies ang available sa gaganaping nationwide job fair. Kabilang dito ang manufacturing, wholesale at retail, business process outsourcing, construction, accommodations at food services. Pasisinayaan na rin ang pagbubukas ng oportunidad sa mga government agency positions, katuwang ang Civil Service Commission bilang bahagi ng layunin ng aktibidad na mabigyan ng mas maraming pagpipilian ng ating mga kababayan para sa desenteng hanapbuhay. Bukas ang job fair sa lahat ng ating mga kababayan, kabilang ang mga senior high school graduates, 4-piece members at OFWs. Basta't siguraduhing dala ang updated resume at mga supporting document gaya ng ID. Magkakaroon din ng one-stop shop kung saan may mga booth ng PNP, NBI, PSA, SSS, PhilHealth at Pag-ibig para sa mas mabilis na proseso sa mga naghahanap ng trabaho. Ayon sa Department of Labor and Employment, prioridad ng ahensya ang ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho, kaya naman maayos ang kanilang piniling mga job fair locations. Ang ating pong hiniling sa ating mga partners kung saan tayo makakapag-implementa ng ating mga job fairs, job fair activities at all activities, sana po as much as possible sa isang lugar na malamig. Kaya ang ating partnership with some malls, yan po ay ating inimplementa at karamihan po ng ating mga job fair sites ay sa mga malls or sa air-conditioned. Kaugnay rito, mayroon ding aasahang payout sa mga bahagi ng social protection programs tulad ng TUPAD at DILP na may 127,000 workers na mabibigyan ng assistance at may 1.1 billion na budget para dito. Samantala, dahil Labor Day bukas, inaasahan ng ahensya ang muling sigaw ng ating mga kababayan sa pagtaas ng sahod ng mga minimum wage earner at ang tugon dito ng DOLE. Yan po ay siguradong pag-aaralan. At nandyan naman po ang employer sector, so atin pong binibigay sa kanila yung pagkakataon na mapag-usapan to within the board, within the composition. Nevertheless, meron po tayo kasi mga public consultations and public hearings. So yan, mas malawak po yung mga representante ng mga namumuhunan na not necessarily nandun sa board ay maaari po maglabas ng kanilang saloobin o sentiments kung kaya ba nila to o hindi. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.